Good evening mga kaloylista, ito po ang inyong lingkod, si Boy Misterio. Ngayon po meron akong i-share na video sa inyo. Etong video na po na ito ay napakaganda. At importanteng marinig po natin lahat. Dito mas lalo natin makikilala ang ating mahal na Pangulo. Kung gaano siya katapang, katatag, at mabuting tao. Ang video po na ito ay galing kay Ma'am Rita Gadi. Sa mga hindi pa po nakakilala kay Ma'am Rita Gadi, siya po ay isang Marcos loyalist. Matagal na, mga 1970s pa, bago pa mag-martial law, kasama na siya dyan ng mga Marcoses. Dito po, sa video na to, makapakinggan po natin ang kanyang kwento nung sila ay nasa Malacanang noong 1986, February. Bago sila makidnap, papuntang Hawaii, hanggang sa mga trials sa New York, kasama po siya ng mga Marcoses. Hanggang for 37 years na yan, kasama siya ng Marcoses, hanggang makabalik po sila dito sa ating bansa. Alam niya po yung every detail na nangyari sa pamilya Marcos. Dito po, importante mapakinggan po natin ang video na to, dahil sa video na to, lalo natin makikilala ang ating mahal na Pangulo. Yung unang bomba sa Malacanang, takbuhan lahat ng mga security, pumasok sa study room. Gumalaw yung mga chandeliers, gumalaw, nagyanig sa sahig. Andun din ako. So sabi ng security, "Ma'am, takbo na sa loob." So I ran together with them inside the study room. We were huddled there. Hindi ko na alam kung nasaan yung si Mrs. Marcos at siguro nasa ibang kwarto doon. Ngunit andun si President Edralyn Marcos, seated sa kanyang desk. Bongbong Marcos, together with some members of the Presidential Security Command, went to look for where the bomb fell. Dalawa palang bomba yon, where the bombs fell. So siya ang nagsabi sa kanyang ama, yon nadinig ko at nakita ko. Sabi niya, let me look, let me see if we can find the shrapnel and kung saan bumagsak. So it took a while until he came back. Hawak niya at hawak ng mga ibang kasamahan niya na sa Presidential Security Command yung shrapnels. And then he said, "Dad, these are not issued by our army." And then he read, made by the United States of America. Yan. So, marami siguro hindi nakaalam. Ngunit siya ang lumabas ng Malacanang para hanapin kung saan nahulog ang bomba. Ganon katapang siya dun sa moment na hindi siya nagkubli, hindi siya nagtago, hindi pumunta sa ilalim ng kama, kagaya nung may nangyaring nakaraang ganon. At siya, kasama ng mga sundalo ang naghanap at tiningnan kung saan bumagsak yung bomba na yon. I relate this as the story of a man who was not afraid. A young man who took the responsibility for the rest of the soldiers there, of the PSE, and for his father, and for the country. Kasi Office of the President yan na binomba. So, that is the story I have to tell. First hand, without any elaboration. Pero there at that moment, I saw how brave he was. And how he took the responsibility immediately of finding out ano ba itong tinapon dito sa Office of the President na yung binomba dito. So, that particular incident is part of the story that I'm telling now about this man, Bongbong Marcos Jr. Kaya nga nung in-interview ko si President Marcos sa Honolulu, nung tinanong ko siya, did you regret calling for a snap election kasi parang doon nagsimula? Hindi pa nga natatapos yung question ko. Sabi niya, of course not, because I won. So, would there have been any regrets? Alam mong sinagot niya, the betrayal of a friend. Yan, kaibigan niya ang Amerikano. Kaibigan niya si Reagan. Ang dami niyang, anyway, the betrayal of a friend. Iko-connect ko na rin yan sa mga friends niya na tumakwil sa kanya, kaya nga nagkaroon niyang EDSA na yan. Secretary of Defense, si Enrile, tapos pinsan niya, si General Ramos. And who now sits in Malacanang together with his junior, Juan Ponce Enrile. Na siyang unang-unang nagsalita sa radyo na tinatanggal niya ang suporta
kay Ferdinand Edralin Marcos, si Junior, in spite of all of that, and the difficulties and the hardships and the pain and the sufferance that he went through, kinuha rin niya si Juan Ponce Enrile at diyan niluklok sa Malacanang bilang presidential advisor niya. That is the character of Bongbong Marcos. Kaming mga loyalista, napakahirap na sabihan kami na mag-rally kay Enrile at the time nung tinanggal siya ni Cory when he was Secretary of Defense. Naalala nyo, kinulong pa yan eh. At sinabihan kami ng mga tao ni President Marcos sa Hawaii, mag-rally kayo, suportahan nyo si Juan Ponce Enrile. Ako parang talagang nagsisikip ang aming dibdib talaga, ang hirap. Ngunit ginawa namin sapagkat yun ang utos. Pero ito, may nagsabi ba kay Junior na ilagay mo dyan si Enrile? He suffered everything in silence. And in spite of that sufferance that he carried all those years, 37 years, hindi yan biro. Yung taong nagtaksil sa kanila, yan ang kanya ngayon, presidential advisor, dyan, kasama niya sa Malacanang. At ano ang ginawa ng Amerika? Kinasuhan ng kanyang ama. At kumbaga, hindi lang kanyang ama, but the Marcos, yan, na isang sindikato na illegal na nagpalakad ng Philippine government at nagnakaw sa taong bayan. Can you imagine how Bongbong Marcos Jr. felt? That all over the newspapers, in all of media, lahat yan, anong sinasabi? Nagnakaw kayo. Dinaanan niyang lahat yan. Until nagka-trial sa New York. At nilabas na naman yan. You have there the mightiest sword of justice, my goodness, accusing them of having stolen money from the people to buy buildings and all of this, to have deposits in Swiss banks at lahat. Anong nangyari? 395 documents, 95 witnesses, sa araw-araw na that you have the sessions in court. Every time Marcos Jr. would be there, hindi ba masakit pakinggan? Kagaya nung sinasabi ng prosecutor na babae, si Deborah Livingston, ituturo yung daliri sa kanyang ina, nagnakaw kayo sa taong bayan. Hindi ba ang pakiramdam ng isang anak, kaisa-isang anak na lalaki na andun, naupo, hindi siya naupo kasama namin dun sa harapan, andun siya sa likod, ngunit nakikita niya kung anong pinagsasabi ng prosecution ng Amerika laban sa kanyang pamilya, sa kanyang ama, sa kanyang ina. Anong nangyari? Na-acquit. Not guilty on all the charges, unanimous decision, wala silang nakitang ebidensya na nagnakaw ni isang sentimo sa taong bayan. Bumalik siya sa Pilipinas after the acquittal of his mother at naayos na yung kanilang papeles. Wala na, libre na. They are free now to face the world. Justice has been given to them. Nung nagkaroon ng konting celebration doon sa isang restaurant sa New York, nung na-announce yung acquittal, siya ang nagsalita. At yun na nga ang sinabi niya, that he respects the justice system of America. 980 criminal and civil cases dito na sa Pilipinas ang kanilang that they filed against them. Can you imagine that? And the PCGG was created as the first executive order of Mrs. Aquino. Executive order number 1, number 2, number 12, number 12A, at ano yan? Kunin lahat ng alam nila ng mga ari-arian ng mga Marcoses. How did Marcos Jr. suffer through all this? Did you hear anything from him? Did he say anything against all of those machinations, the rampage that they did against his family? He came home. Umuwi siya. Hindi siya natakot na humarap sa korte, sa mga korte ni Mrs. Aquino. Mga inappoint niya ng mga nasa justice system. He did not fear na makukulong siya. Wala siyang sinabi, wala siyang press statement na nakakatakot naman, kailangan dito muna ako sa Hawaii o sa ibang bansa. No, he came home. And then he entered politics again to tell the people na salamat sa inyong pagtaguyod sa amin, kayong mga nagloyalista sa aking ama at sa aming pamilya. Ilang episodes yan, he ran for governor, he ran for congressman, he ran for senator, natalo minsan, tumakbo ulit, run for vice governor until he ran for the presidency. Pero bit-bit niya ang backpack niya, yung 37 years ng paghihirap at yung pagdumi sa kanilang pangalan. And I should mention na doon sa New York kung saan nilalabas lahat yan, na-meet niya yung sa ating First Lady, si Lisa Cacho Araneta. She loved him despite the fact that there in New York, nilatag lahat ng mga kadumihan ng mga Marcoses ng Amerika nilabas doon. She loved him despite that and married him and is now his First Lady to this day.
Kailangan tingnan natin yan. Ikaw ba, you have a beautiful career, you have a good career in New York, no less. In a law firm na kilala ka na dyan sa, my goodness, New York City pa. Sabi nga, if you can make it there, you can make it anywhere. And you fell in love with this young man who is on trial sa New York na lahat ng kadumihan at lahat ng pagnanakaw, nilalaglag araw-araw. In fact, there is a publication, The Manhattan Lawyer, you read that every day, at andun, nakaano na. Now, of course, Lisa was reading all of this, but despite that, naniwala siya sa katotohanan. Naniwala siya sa karakter nitong Marcos Jr. na ito, na lahat ng pinagsasabi laban sa kanila, hindi ito. Hindi lang niya minahal doon sa New York. Sinagot pa niya, oo, magpapakasal tayo. And they married. And they're together now as both our president and our first lady. Hindi ko nasasabihin pa kung ano yung mga characteristics, etc. Yun na lang, I am just telling the story as I have seen it, as I have heard it, and I have known it personal. Nakita ko yan sa New York. So look at the character of this man now and see how he behaves. Itong hidwaan, itong mga sinasabi, ito si ganyan-ganyan, itong pinsan mo ganyan. Kung 37 years na talagang grabe ang batikos sa kanila, sa pamilya niya, wala kang nadinig na salita sa kanya. He kept his silence, but the language of his silence spoke a million words. Talagang matindi yung pinagdaan ng ating mahal na Pangulo yung sa sinalaysay ni Ma'am Rita Gadi. 37 years, yun. Talagang lahat ng mga maling akusasyon, masakit na salita, mga maling paratang, mga demanda sa kanila na naipanalo naman nila. Pero ang ating mahal na Pangulo, tahimik lang. Hindi siya mapagpatol. Talagang yun ang karakter niya kahit noon pa eh. Kaya itong mga DD shit na to, hindi niya pinapatulan kahit minumura na siya, kahit pinagbibintangan siya, kahit anong ibato sa kanya. Manhid na yung ating mahal na Pangulo. Hindi niya na pinapansin yung mga ganyan. Kasi pinagdaanan niya na yung pinakamabibigat na sakit sa buhay niya. Talagang na-immune na siya sa mga ganyan. Lalo't puro kasinungalingan naman yung pinagsasabi niyo. Siraan ng ating mahal na Pangulo. Siraan niyo man, aangat pa rin siya. Kayo, panira kayo ng panira, mga DD shit kayo, palubog naman kayo ng palubog. Ito nyo, may prayer rally pa itong mga to eh, sa Cebu, sa February 25. Yung prayer rally lang yan, magiging mura rally na naman yan. Puro mura maririnig natin dyan. Sigurado tayo dyan. Ituloy nyo lang yan. Hindi na kayo natutututo. Dati ganyan ang Dilawan, tsaka Pinklawan, di ba? Mahilig silang manira, mag-akusa. O ano ba nangyari sa kanila? Di ba? 8 diretso sa Anidoro nangyari. Sila, ituloy nyo lang yan ganyan. Mga DD-shit kayo para 8 diretso Anidoro din kayo. Hindi kayo papatulan ng ating mahal na Pangulo, ng aming mahal na Pangulo. Hindi kayo papatulan nun. Nagmumukha lang kayong tanga. O tanga talaga kayo. Ay, nako. Itong mga to. Walang kadala-dala. Hanggang dito na lamang po muna, mga kalayolista. Ito po yung lingkod, Boy Misterio. Mga kalayolista, please like and share my video and please subscribe to my channel para lagi kayong updated sa may init na balita.